kumare! For today's vlog ay ipapakilala ko sa inyo ang isda sa Japan. Pero iba ang pagkaluto ko nito. Iba ang style na pagluluto ko nito. By the way guys, ihaw lang yan siya guys. Katulad nitong process na ito guys. Yung ganyan. Dahil Pilipina tayo, so gagamitan natin yan ng matik. Kumbaga sarili mong the way ka magluto. Dahil guys, alam mo naman ang mga Hapon, gusto nila yung hindi sunog. And malangsa-langsa ang isda na ito guys. Ayan. So ang gagawin po natin ay dapat sa manok ito, pwede natin gamitan ng ano to guys, fried chicken. Ayan, pang karagi to guys. Karagi is fried chicken. So, gamitin natin yung kanilang powder mix for chicken fry. Ayan. So, imbis na chicken, ang gagawin natin is isda ang ating gagamitin. So, ngayon, makikita nyo kung ano or kung gaano ba madiskarte yung Pinoy. Okay? So, we are now preparing our fish. Yan. So, ang fish natin ay iset aside muna natin dahil gagawa tayo ng ito nga, powder mix. Ayan. So, ang powder mix natin ay diretso na natin sa isda para hindi magbasa yung isda. Alright. So, ito na. Ihahalo na natin and kunin natin yung ating hiwagang kawali. Ayan. Ang gagamitin natin guys ay ito. No? Itong kawali na ito is more than 13 years na ito sa akin. Hindi ko tinatapon kahit matagal na. Hindi siya matagal. Matanggal yan guys, I'm sure. No? Kaso lang, busy ako. So ngayon, pabayaan mo siya kung hindi siya matanggal dyan. Pero malinis po yan, okay? So isang taon yan bago mawala yan. Kaya wala akong oras. Huwag nyo na akong palinisin yan dahil busy akong tao. So ngayon, ilalagay natin ang powder mix ng kanilang karagi dito. So tingnan natin kung ano ba talaga ang resulta ng ating ginagawa ditong kalukuhan. Char lang. Oh, no? So ganun ang pagluto natin ito. Kasi pag isda kasi mabasa, alam niyo na ang resulta niyan. Tatakbo tayo ng malayo kasi pipitik-pitik talaga yan. And yung isda natin is naka na siya, no? Naka-absorb na dun sa tissue ba? Kaya hindi na yan siya basa. So walang tubig po yan. Ang gagawin natin is gaganon. Idiin mo talaga siya para dumikit yung powder. Nang sa ganon ay mabigyan siya ng kustisya. Ayan. Yan. Ganun po ang ating... Hindi na tayo gagamit ng pinggan pa. Kasi may pinggan naman yung isda, oh. Yung galing sa pagbili natin. Yun ang gagamitin natin. Saka natin siya itapon. No? Ganon ang diskarte kasi to help earth. Kasi nga, pag nagkuha tayo ng plato, hugasan mo pa. So, lalo natin madagdagan ang dumi sa dagat. Ayan, no? So, huwag na tayo gumamit ng maraming tubig din eh. So, to help our earth. Ayan, no? Kailangan natin gawin yan. Kasi alam nyo naman, ang nangyayari sa mundo ngayon, ang daming kalukuhan. Ayan. So, before pa yan guys, natin matapos to guys, lagyan ko muna ng mantika yung ating Pero mamaya na kasi baka puputok pa itong cellphone. Nandiyan yung cellphone ko katabi ng aking mahiwagang kaldero na malinis. No? So, ito na. Papakita ko sa inyo kung paano lulutuin ang isda na prito na hindi kayo magtatakbuhan palayo. No? Kasi nga, ginamitan natin yan ng makers na ganito. Huwag nyo nang basain guys, ha? Gamitan nyo ng tissue, yung mga isda na gusto ninyong iprito kasi mahirap na. Magtalsikan yan guys, Diyos ko, nakakatakot yan. Okay? Ang ginamit natin dito, ulitin ko, is yung ating crispy mix, kumbaga sa Pilipinas. Dito naman sa Japan is for karagi. Karagi is para sa manok. Pwede naman yung gamitin, depende naman kasi sa'yo yan. Kung ikaw ay hindi ka sanay gumamit nito, iba ang gagawin mo, no? So, manood na lang muna kayo kung paano ko gagawin dito. So, ito na. So, ipapakita ko na sa inyo na ito na nga, nababalutan na siya ng hiwagaan ng ating powdered mix. So, ito na. So, ipiprito na natin to guys. So, abangan nyo. So, ito na, lagyan natin ng mantika. So, ganyan ang mantika. Ang ginamit natin mantika is galing sa halaman. Ayan, bulak-bulak. Okay, painitin natin ang mantika. Para, yan, oh. Yan, oh. May kalayo yan guys, ha. So, ganyan ang technique ng isang Pinoy sa Japan. And ito yung kanyang lulutuin for today, ang isda. So, manood kayo hanggang matapos para makita niyo kung gaano madiskarte yung Pinoy sa Japan. Ito na, i-try natin yung ating unang isda. Wow! Yan, pangalawang isda. Wow! Dalawang isda lang ang ilagay natin guys para hindi masyadong mag-away. Ayan, no? So, ganyan. Dalawang isda lang para hindi sila magdikit kasi maliit lang yung ating kaldero. Pwede siyang tatluhin kung pero mag-iiba ang texture or mag-iiba ang temperatura ng ating mantika. So, dahil gusto nyo, bakit ay hindi ko itlagyan? Yan, lagyan ko na ha. Yan, tingnan natin kung masarap ba ang powder para sa manok na nilagay ko sa isda. So guys, legit, walang tulog. So, babalik rin na natin. Ang ating unang nilagay is ito. Uy, panalo. Ang ganda ng kulay. Ayan eh. Uy, panalo. Ang ganda ng kanyang pagkakakreso. Yung isa, yung pangatlo, susunod na natin yan. Pakunti-kunti. So, ito na. Ibalik na natin yung net. Wow! Ang ganda ng pagkaluto natin.
Ang ganda ng pagkaluto natin mga kaibigan. Wow, sarap ito. Yung isda natin is, grabe. Makaraming kanin tayo for today. Yan, ito na, balikan natin ulit. Ang sa Japan guys, hindi yung delikado guys. Yan. Yan, luto na. So, madaling masunog ang kanyang balat nito guys, kasi manipid. Okay, okay na yan. Hindi yan actually sunog talaga guys, tayo lapit sa inyo. Ayan, oh. Ganyan lang talaga yan kasi maitim yung actually yung kanyang balat ng isda. Pero hindi yan sunog, okay? Yan. So, gusto kasi natin mga Pinoy is yung prito na masyado. Ayan, oh. Maitim yan. Meron lang siyang harina, kaya kanina parang puti. Ayan. Yan po talaga ang kulay ng kanyang balat. Ayan, katulad nito. Ayan, maitim, no? Hindi yun sunog. Tamang luto lang talaga yun. Kasi tayong mga Pinoy, ayaw natin yung dilaw. So, ang tendency niyan, talagang lutuin mo yan para hindi doon. Yan, bakit Pinoy yan? Kaya ako, actually, ang isda na ito ay pwede siyang slicing, tapos, kakainin na siya agad. Pero ako, hindi. So, itatapon na natin yan kasama ang ating powder mix. So, ganito pa itsura niya, guys. As you can see. Ayan, diba? Maitim lang katindan, pero hindi yan sunog. Papakita ko sa inyo ang finished product mga yan. Ito yung ating kasunod. Balikan na natin. Ayan. Yan. So guys, ang ating isda guys is, mas iba ang, ayan o. Yung kanina, mainit masyado ang mansita natin, kaya ganun ang nangyari. Ito, pininaan na natin. Pero guys, mas gusto ko yung talagang brown. Katulad nung, itong una natin naluto. No? Mas okay yung ganitong brown. Ayan o. Mas okay ako dito, yung brown na brown. Yan, ito ay balat ko guys ha. Hindi yan sunog. Ayan o. Hindi yan sunog. Kulay niya yan. Kulay ng kanyang balat ng isda. So, ang mantika natin ay itatapon natin yan pagkatapon. So siya guys, no, yung itim, ayan, itim ang balat ng isda na to guys, ayan, ayan. Oh, ayan, itim talaga ang balat niya, ayan. Para siyang sunog kapag nag-brown talaga siya guys. So, iba-brown natin to, katulad kanina, kasi mas masarap kumain ng lutong-luto talagang isda. Alam naman natin tayo mga Pinoy, ay gusto natin yung talagang pritong-prito, no? Tapos, sabay sausaw natin sa suka. Kasi ang mix na ito ay mayroon na siyang halo. So, ang gagawin na lang natin ay isausaw na lang sa suka, tapos isang kalderong kanin, tapos kanin. So, ayan na. So, ito na guys, ang mantika nito pagkatapos ay ating itapon dahil nag-iba na yung kanyang kulay. So, ito po yung ating finished product. Mga bi, ito na nga yung ating finished product, yung ating karage na isda. Ito yung tatlo na hindi masyadong luto, and ito naman yung pinakalutong luto. Ayan. And as you can see, hindi po yan sunog. Kulay ng balat ng isda na po yan. Okay, thank you so much for watching. Kain tayo.